Okay. So tuloy po natin yung ating discipleship training. Kagaya ng ating pong patuloy na ginagawa every now and then. Pinapaalala po natin na tayo po ay nasa module 1 ng ating pong pag-aaral. No? At may 4 na module po tayong tatahakin dito sa ating training. Pero dahil ayaw nating madaliin ito at gusto nating himay-himayin at unti-untiin upang lubos nating maunawaan yung mga bagay na dapat nating maintindihan patungkol po on how is it really to become a disciple of the Lord. Dito sa module 1 po natin, ang ating pong pinag-aaralan ay itong Pursuing Christ, at dahil po sa module na yan, meron tayong 6 na pag-aaralan. And so far, ang natapos na po natin ay 2, yung the Gospel and Repentance and Faith. At nandito po tayo sa ating ikatlong lesson, yung Assurance of Salvation. At we already started answering yung ating pong mga question last time. Although hindi tayo nakapag-meet last Monday, but then itutuloy natin yung saan tayo nahinto nung last time when it comes to the assurance of salvation. Ang ating pong inaalam na katanungan at napaka-importante mga kapatid, sabi ko nga, na maintindihan natin ang kasagutan sa tanong na ito. Am I really saved? No? Gusto ng Panginoon, sabi nga natin no last time, na magkaroon tayo ng kasiguraduhan pagdating sa ating kaligtasan. No? Ayaw niya na para bang lagi nating iniisip o nababalisa ba tayo at parang nagdududa tayo sa ating kaligtasan. But then alam natin mga kapatid na binigyan tayo ng napakaraming assurances na nagpapatunay na tayo po ay talagang ligtas at tunay lamang tayo ay may kaligtasan dulot ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, nung siya ay namatay para sa atin. So dito sa ating pag-aaralan, when it comes to the salvation or assurance of salvation, we started asking why is it important for believers to have assurance of salvation? Bakit napaka-importante na magkaroon ng assurance ng kaligtasan o kasiguraduhan ng kaligtasan ang isang mananampalataya? At pangalawang question na gusto nating sagutin sa ating pag-aaral sa lesson 3 is that how can believers have assurance of salvation? Paano ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan patungkol sa ating kaligtasan? Pwede nating sabihin mga kapatid, dito sa ating manual, 3 yung ating pag-aaralan. At dito sa 3 bagay na ito, dito nakasalalay yung kasiguraduhan kung bakit sinasabi natin na tayo po ay may kaligtasan. You can have assurance of salvation when you believe that salvation is not your doing. No? Ibig sabihin, tayo po ay magkakaroon ng kasiguraduhan na tayo mga ligtas dahil hindi po ito ay ginawa natin o hindi ito resulta ng mga bagay na ginawa natin. Kaya pwedeng sabihin na pwedeng mag-alinlangan tayo na ligtas pa tayo o hindi. But then, yung kasiguraduhan o yung ating assurance of salvation ay nakasalalay yan sa act of God when it comes to His redemption that is in Christ Jesus. Tayo po ay naligtas, tayo natubos sa ating mga kasalanan, hindi dahil sa mga ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Lord sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At 3 assurances ang ibinigay sa atin sa ating pong manual na nagsasabi kung bakit tayo naniniwala na tayo mga ligtas na. No? At unang po ay natapos natin nung last week, yun yung tinatawag nating assurance of salvation that is based on the promises of God. And then number 2, we talk about assurance of salvation that is based on the evidence of the eternal life. And then assurance of salvation is based also on the witness of the Holy Spirit. Bakit natin sinasabi na tayo po ligtas? Dahil po ito ay nakabase sa pangako ng Panginoon. Yun yung una. At natapos natin yan. Pangalawang dahilan, bakit sinasabi na natin ang tayo meron tayong kaligtasan o meron tayong kasiguraduhan sa ating kaligtasan is because ito yung pag-aaralan natin tonight dahil may evidence yung eternal life.
kung sinasabi natin na tayo ligtas at tayo ay mayroon tayong buhay na walang hanggan, may ebidensya o manifestation yan sa buhay natin. At nakikita natin yung evidence na yan. Kaya yan ang nagpapatunay na tayo po ay talagang naligtas na at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang ikatlong assurance natin na magsasabi na tayo mga ligtas na is because yung testimony o yung witness ng Banal na Espiritu na nagpapahayag at nagpapatunay na talagang tayo ay naligtas. At yan ay dulot ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon. Okay, so natapos na natin last time yung assurance of salvation based upon the promises of God. Nung last week, last Monday and Wednesday last week, we talk about yung marami tayong pinag-aralang mga verses na nagpapatunay na talagang meron tayong kaligtasan at isa sa mga binigay na verses sa atin, hindi ko na uulitin yung mga verses na yan, meron po tayong recording noon, ulitin na lang ninyo kapag gusto nating balikan yung assurance na ito based upon the promises of God. At isa sa mga ibinigay na promises ng Lord ay makikita natin sa John chapter 3 verse 16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So dito, makikita natin na talagang may kasiguraduhan dahil pangako yan ni Lord. At ang pangako na yan ay dulot niya sa mga taong mananampalataya at mananalig kay Kristo Jesus at hindi sila mapapahamak. At sinabi doon very clearly with assurance that those who will believe in the Lord will have eternal life. Okay, so dito tayo po mag-aaral tonight. Naumpisahan na natin last time yung mga ibang questions, I think up to question 2 about the assurance of salvation and the signs of eternal life. Then itutuloy po natin, I think, doon saan tayo natigil last time. Now, ikalawang kasiguraduhan na nagpapatunay mga kapatid na meron tayong kaligtasan ay yung signs, no? Ibig sabihin, may palatandaan po yung eternal life. Ibig sabihin, dahil may palatandaan, may manifestation yon o may evidence. Kaya yung ebidensya na yon at yung palatandaan na yon ang nagpapatunay na tayo po ay may buhay na walang hanggan at dahil tayo may buhay na walang hanggan, ito ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo po ay ligtas. Okay? Yung ating pong question 1 na natakil natin last time, no? Sabi natin sa 1 John 5:13, sabi dito, why did John write the letter of 1 John? Sinulat daw ni John itong letter of 1 John. At ang dahilan doon is because that believers may know that they have eternal life. Dito, sinasabi dito na isinulat ni John yung kanyang letter ng 1 John is para sa mga mananampalataya upang upang malaman nila that they have eternal life, na sila ay merong buhay na walang hanggan. At itong buhay na walang hanggan na ito ay nakasalalay kanino? Sa mga taong sasampalataya or those people who will believe in the name of the Son of God, and that is Jesus Christ. So isinulat daw niya lahat yung mga bagay na kanyang isinulat sa 1 John upang ito ay nagpapatunay at nagbibigay kasiguraduhan sa mga taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo na ito ay na silang lahat ay merong pong buhay na walang hanggan. So ibig sabihin, when we talk about being saved, kapag tayo naligtas, ibig sabihin meron tayong eternal life. At dahil kung tayo may eternal life, dapat yung eternal life na yan ay nagmamanifest sa atin. Ibig sabihin may mga palatandaan na nagpapatunay na tayo po ay may buhay na walang hanggan na at may palatandaan na tayo po ay ligtas na. At dito sa mga susunod na mga questions natin, makikita natin yung mga palatandaan na yan na nagsasabi sa atin na tayo yung mga ligtas na at meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil doon sa second question natin, kung saan tayo natigil last time at natapos po natin ito, ang sinasabi dito sa mga scriptures na ito ay nagbibigay sa atin
ng mga palatandaan, at itong mga palatandaan daw ito na makikita natin dito sa mga verses na ito ay hindi reliable sign, no? Na itong hindi natin mapapagkatiwalaan o talagang ito'y nagbibigay sa atin ng kaliwanagan na kapag itong mga palatandaan na ito ay nakikita pa rin natin, ibig sabihin may question mark whether talaga ba na tayo naligtas o hindi, o meron ba tayong talagang buhay na walang hanggan kung ito pa rin ang nakikita sa atin pagkatapos na tayo po ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya kung makikita ninyo yung mga verses na ito, yung 1 John 1:6, 1 John 1:8, 1 John 1:10, 1 John 2:4, 1 John 2:9, tsaka 1 John 4:20, makikita natin dito na may mga palatandaan na nagbibigay sa atin ng sign whether we are already saved or not. Kasi kung kine-claim daw natin, kung sinasabi natin sa ating mga sarili na meron na tayong fellowship kay God, fellowship kay Lord, but then kung patuloy pa rin tayong lumalakad sa kadiliman, then maaring may question mark, o dito natin makikita na talagang wala tayong palatandaan na talagang may eternal life tayo. Kasi kung talagang tayo po ay naligtas na at sinasabi natin na meron tayong fellowship o pakikiisa na sa ating Panginoong Hesukristo, dapat hindi na tayo naglalakad sa kadiliman. Kaya nga kapag daw ang isang mananampalataya na nagsasabi na siya ay may fellowship na kay Lord, na siya ay ligtas na, at siya ay may buhay na walang hanggan, pero kung walang ebidensya yon sa kanyang buhay at siya ay namumuhay pa rin sa kadiliman, then ito ang nagpapatunay na maaring talagang hindi siya pa rin ligtas at maaring talagang wala siyang buhay na walang hanggan. Kasi kapag sinabi nating may buhay na walang hanggan tayo at ito ang nagdulot sa atin ng kaligtasan at ito ay meron na tayong pakikiisa sa Panginoon, then dapat hindi na tayo namumuhay sa kadiliman. So yun dapat yung sign. Pero dahil wala yung sign na yon, then ang sabi ni John, then we are lying and we are not living in the truth. Ibig sabihin, tayo nagsisinungaling kung wala yung ebidensya na yon. Kung tayo sinasabi natin na may fellowship tayo kay Christ at hindi yun nakikita sa pamumuhay, then ang sabi ni John, maaring tayo nagsisinungaling at hindi pa rin tayo and we are not living, or we do not live out the truth. Maaring hindi talaga tayo na namumuhay ayon sa katotohanan. No? Kaya nandun pa rin tayo sa kadiliman. Okay, so dito makikita natin 1 John 1:8 also, kung sinasabi natin na tayo walang mga kasalanan, then ninoloko daw natin yung ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kasi ibig sabihin, isa sa mga sign ng isang tunay na nananampalataya sa Panginoon is that sabi nga natin na kahit tayo naligtas na, hindi natin pwedeng sabihin na wala na tayong kasalanan. Ibig sabihin, kahit tayo naligtas, tayo pa rin ay maituturing na nasa sinful flesh pa rin, at yan ang nagpapatunay kung bakit tayo from time to time ay nagkakasala pa rin. No? Iyan ang nagbibigay sa atin ng palatandaan na tayo pa rin ay nasa process pa ng salvation, is because sabi nga natin hindi pa totally done yung ating salvation, because it will happen only on the coming of the Lord, no? Yung talagang totally na ililigtas na tayo pagdating sa lahat ng bagay patungkol sa ating sinful flesh. So dito maaaring sabihin natin na tayo po yung mga ligtas na, but we cannot really claim that we are without sin, no? Ibig sabihin, we are still sinful in our nature, although we have now Christ in our lives. Kaya nga sabi nga natin, we cannot claim that we are not sinning anymore and without sin anymore, no? At kaya ganun din ang sabi sa 1 John 1:10, that if we claim we have not sinned, we make him out to be a liar. Okay, now another palatandaan na ang isang tao daw ay dapat kung siya ay naligtas na at siya may buhay na walang hanggan, is that kailangan daw na marunong tayong sumunod sa kautusan ng ating Panginoon.
Kasi ang isang palatandaan daw na talagang tayo naligtas na at tayo ay may buhay na walang hanggan ay yung kapag marunong na tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon. Kaya nga sa 1 John 2:4 sabi ni John, kapag sinasabi daw natin na kakilala natin si Jesus at I know him, pero hindi naman tayo marunong sumunod sa kanyang kautusan. So nagsisinungaling tayo at wala sa atin din ang katotohanan. So ibig sabihin, maaaring talagang isang taong ito ay hindi naligtas, no? Dahil kapag may kaligtasan, ang palatandaan nun ay talagang ang taong yon ay marunong nang sumunod sa kautusan ng ating Panginoon. But then kung hindi pa rin tayo marunong sumunod sa kautusan ng Panginoon, then hindi natin pwedeng sabihin na kakilala natin si Lord. Kasi kapag sinabi daw natin na we come to know Christ, it should always lead us to do what He commands. But if not, then we are a liar, sabi dito. Tayo mga sinungaling at wala po tayo sa katotohanan. Kapag sinasabi natin na alam natin si Lord o kakilala natin si Kristo, but then hindi naman tayo marunong sumunod sa kanyang kautusan. So merong palatandaan lagi yung eternal life natin. Merong signs o evidence. Kasi ang isang ebidensya na meron tayong buhay na walang hanggan is that marunong na tayong sumunod. At yun yung evidence. Dapat yun yung nakikita sa buhay ng isang taong naligtas na. So yun yung sign. Pero kung wala yung sign na yon, then maybe there is that the truth is not on that person. Maaring he is just lying, no? Maaring siya nagsisinungaling kasi ang isang tunay na nakakakilala kay Kristo marunong sumunod sa kautusan ng Panginoon. And another sign na makikita natin dito sa 1 John 2:9, anyone who claims to be in the light, kung tayo po ay nasa liwanag na, naligtas na tayo ay may buhay na walang hanggan, but then kung tayo po ay hindi marunong magmahal or you still hate a brother or a sister, ay nandun pa rin daw tayo sa kadiliman. So isang palatandaan na tayo raw po ay nasa liwanag na ay marunong tayong magmahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So yun daw ang palatandaan na tayo nasa liwanag na tayo po ay naligtas na tayo may eternal life kapag tayo ay marunong ng magmahal, no? We don't hate because hate has something to do about our old life, no? Kasi nung mga dating tayong hindi pa naligtas, we always hate our brothers and sisters dahil yun ay nagpapatunay na we are still in darkness. But now we are in the light in the Lord, dapat may sign, may evidence yung being in the light. Kasi if you say that you are in the light and then you hate a brother or a sister, then you are still in darkness, no? Yun ang ibig sabihin doon. So, kasi kung may palatandaan ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan, dapat yung palatandaan na yun nakikita sa buhay natin. And that evidence is, sabi natin, we know now how to love our brothers and sisters in the Lord. Because if you are not able to love them, then ito ay may palatandaan na talagang tayo raw po ay nasa kadiliman pa. At kung tayo nasa kadiliman pa, then wala tayo sa liwanag at wala tayong kaligtasan pa. Ibig sabihin, because salvation is all about being in the light already, no? Not anymore living in darkness. Sabi nga, you have been brought by God from darkness into His marvelous light. Okay, dahil you have passed from death into life, sabi nga sa Bible. So inalis na tayo sa kadiliman, inilagay na tayo sa liwanag, at being in the light, na tayo nasa liwanag na, dapat may mga signs na yan, may ebidensya na talagang tayo na ay nasa liwanag. At kung hindi natin nakikita yung sign na yon, then there's a big question mark on our salvation, no? At dahil may evidence ang eternal life, at kung wala yung ebidensya na yon, hindi natin pwede talagang masigurado na talagang tayo mga ligtas, is because hindi yun yung sign na nakikita natin sa ating buhay. Okay? And then last, 1 John 4:20, whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Ganun din naman daw na ang isang tao na nagke-claim na mahal niya ang Diyos,
But then kung hindi rin naman dyan siya marunong magmahal sa kanyang mga kapatid sa pananalig at pananampalataya, then siya ay nagsisinungaling. For whoever does not love their brother and sister whom they have not seen cannot love God whom they have not seen. So, ang isang palatandaan daw na tayo ay nakakilala kay Lord at ito ay nagsasabi na talagang we love God. We can say that we love God when we know how to love our brothers and sisters in the Lord. So, hindi daw natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na mahal natin ang Diyos pero we are hating o kinaiinisan natin ang ating mga kapatid sa pananalig at pananampalataya. Kasi sabi dito, for whoever does not love their brothers and sisters whom they have seen, kung itong mga taong ito ay nakikita na natin ng ating mga mata at hindi natin sila minamahal o hindi tayo marunong magmahal sa kanila, how can you say that you love God na hindi mo naman din nakikita? Okay? Kung itong mga taong ito, kitang-kita mo, ang hirap mo lang, hindi mo sila mabigyan ng pagmamahal, then how about God at whom you cannot see? No? So kaya nga yung sinasabi dito. So kung makikita natin dito, in overall, anong sinasabi nito? Ang sinasabi nitong mga verses na ito, na tinuturo nito, na yung mga bagay na yan na binibigay dyan is not a reliable sign na nagpapatunay na meron tayong eternal life at tayo ligtas na. Kasi ang nakikita natin pa rin doon sa mga signs na yon, doon sa pinag-aralan nating mga verses na parang talagang nagpapatunay na wala pang palatandaan yung kaligtasan at ang eternal life. Kasi yung mga signs na nakikita natin doon, opposite, no? Yung dapat hindi na namumuhay sa kadiliman, dapat hindi na marunong mag-hate, no, ng kanyang mga kapwa mananampalataya, no? Kaya nga yung pag yun ang nakikita na nagma-manifest pa rin tapos kine-claim natin na tayo ligtas na o tayo ay may buhay na walang hanggan o nasa Panginoon na tayo or alam na natin si Lord, but then kung wala yung mga sign na yon na nagpapatunay ng mga katotohanan na yan, then we can say that we are lying, no? We are not really having that assurance, because to be assured of our eternal life, dapat merong mga sign na makikita natin na nagpapatunay na tayo ay mga naligtas na at talagang meron tayong buhay na walang hanggan. So, all the scriptures na binasa natin kanina teach that people only claim or profess that they were saved. Doon, sinasabi lang nila na sila ay pinopropess nila, kine-claim nila na sila ay mga saved, na meron sila na nasa liwanag na sila ay nakakilala na kay Lord, pero wala yung mga vital signs ng kanilang kaligtasan. Wala doon yung kanilang vital signs of mga evidence na meron na talaga silang buhay na walang hanggan. Kasi iba yung nakikitang sign. Okay, so yun yung sinasabi natin dito. Claiming that we are saved only is not a reliable sign that a person possesses eternal life. Hindi mo pwedeng sabihin ligtas na ako. Hindi mo lang pwedeng sabihin sa bibig mo na ako'y naligtas. Pero kung sinasabing mo ikaw ay naligtas sa iyong mga bibig, dapat nakikita yung sign na yon ng kaligtasan na kiniklaim mo sa iyong bibig sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. No? At dapat nandun yung reliable sign, yung mga ebidensya na nagpapatunay na kagaya ng sinasabi natin na tayo talagang ligtas, hindi lang ng ating bibig, kundi pati na rin ng ating pamumuhay. Ito ay nagbibigay ng palatandaan at yung mga palatandaan na yan ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan na talagang meron tayong eternal life at tayo ay mga naligtas na. Okay? Okay, so punta na tayo sa third question. Dito tayo natigil last time. Okay? Read 1 John 2 verse 3 to 5. At ang tanong natin dito sa verse na ibinigay sa atin is that how can we know, paano daw natin malalaman mga kapatid, that we have come to know Him and we are in Him? Okay? Paano daw natin masasabi na
that we have come to know Christ, that we have come to know Jesus, at tayo po ay nasa Kanya na. Okay? Now, ang sabi dito sa 1 John 2:3-5, if we know that we have come to know Him, if we keep His commands, whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Okay, now how can we know that we have come to know Him and are in Him? Ano? Paano ba natin malalaman dito sa verse na ito? Ituloy natin po yung ating pag-aaral dito sa question number 3 na ito. Base dito sa 1 John 2:3-5. Paano ba natin malalaman na tayo po ay nakakilala na kay Lord at pwede na nating sabihin na tayo nasa Kanya na? What is your answer in this? Pastor, Sige, Brother Romeo. if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Okay. Okay, so how can we know that we have come to know Him and are in Him? No, sabi nga ni Brother Romeo, if we know how to keep His commands. No? Kasi yun na yung kagad nakikita natin dun sa umpisa. No? We know. Ibig sabihin, dito pa lang, binibigyan na tayo ng kasiguraduhan, ng kaalaman na ang sinasabi ni John, meron na tayong kaalaman na tayo nakakilala kay Lord kung marunong na tayong sumunod sa kanyang kautusan. So yun yung palatandaan. So it means to say, in our lives, dapat, pag sinabi natin we are saved, or we have eternal life, or we come to know Jesus Christ, dapat yung mga yon dapat may palatandaan sa atin. Kaya nga kapag sinabi kong ako'y nakakilala na kay Lord, ibig sabihin nun, totoo yung sinasabi ko is because ang palatandaan na talagang ako ay nakakilala kay Lord is that marunong na akong sumunod sa kanyang kautusan. Kaya kung ako, hindi pa ako marunong makasunod kay Lord sa kanyang mga kautusan, then maaring yung aking sinasabi ay hindi totoo. Maaring I'm not really saying the truth. I'm just lying. Kasi if I am not lying, dapat yung aking sinasabi, dapat nakikita yon, nagmamanifest sa buhay ko. At yung manifestation of knowing Christ is that you know how now to keep His commands. Yun yung manifestation, yun yung palatandaan na talagang tayo ay naligtas na at nakakilala kay Lord kung marunong na tayong sumunod sa kanyang kautusan. No? Kaya nga yung sabi dito, if we keep His commandments, kung marunong na raw tayong tumupad at sundin ang mga kautusan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi dito, whoever says, kung sino daw ang nagkiklaim at nagpapahayag na kakilala ko si Jesus o ako'y nakakilala kay Lord, but then hindi tayo marunong sumunod sa ating sa kautusan niya, then tayo'y nasa kasinungalingan pa rin. No? We are a liar and then wala tayo sa katotohanan. Pero sabi naman, but if anyone obeys His words, love for God is truly made complete in them. So hindi lamang po na obeying, sabi nga natin, hindi lamang po mga kapatid that when you are able to obey the word, no? Kung marunong na tayo sumunod sa kautusan ng Panginoon, hindi lang po, dalawang bagay ang nagpapatunay niyan sa atin, na nagbibigay sa kasiguraduhan sa atin. Unang kasiguraduhan, kapag tayo nakakasunod na sa kanyang mga salita, na talagang tayo ay nakakilala kay Lord. At kung ako ay talagang nakakilala kay Lord, ako ay nasa Kanya na. At anong palatandaan na ang isang tao ay nakikristo Jesus? Kapag marunong na siyang rin na sumunod sa Kanyang kautusan. Okay? So if we know how now to obey His words, yun yung palatandaan na talagang tayo nakakilala kay Lord. At the same time, yan din daw ay palatandaan that the love of God is truly made complete in us. Kung kapag marunong na tayong sumunod sa kanyang mga kautusan, yan daw ay nagpapatunay at palatandaan na yung pagmamahal daw ng Panginoon ay nakumpleto sa atin, that has been made perfect in us.
Okay? Kaya nga kapag hindi tayo marunong pa rin sumunod sa kautusan, maaring yung love of God has not been made perfect yet in us. Kasi for a person who had been made perfect out of the love of God, it will lead him to obey His words. Okay, so yun yung palatandaan lagi. Kaya nga, yung salvation natin, dapat may palatandaan yan mga kapatid, may manifestation. Nakikita dapat yung evidence ng ating salvation. At ang evidence ng salvation natin dito sa 1 John 2, 3-5 is that marunong na tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon. At kapag nandun yung palatandaan na yan, yung sign na yan, yan ay nagpapatunay na talagang hindi lang tayo ligtas, hindi lamang na may eternal life tayo, kundi ito'y nagpapatunay na nakakilala na tayo sa Panginoon at tayo'y nakikristo Jesus na. Yun yung palatandaan natin. Okay? Now, punta tayo sa question number 4. Read Jeremiah 31, verse 31-34. So binigyan tayo ng tatlong question o apat na question dito sa verse na ito. Okay, now, what covenant is being described in this passage? Ano daw klaseng tipan o pakikipagtipan ang binabanggit dito sa passage na ito sa Jeremiah 31, 31-34? Then, under the new covenant, what will God do with this law? Ano daw ang gagawin ng Diyos dito sa bagong tipan na ito na gagawin niya sa kanyang mga nilalang? And then, katlo ay kaapat na question, what do you think it means for God to write His laws on our heart? Ano bang ibig sabihin? Ano bang ibig sabihin nung sinabi ni Lord that God will write His laws unto our heart? And then another question, how is this different from God writing His law on the tablets of stone? Ano ang kaiba naman nito nung sinabi niya din when it comes to God na isinulat niya yung kanyang kautusan doon sa tablets of stone, no? Alam natin yung tableta ng yung bato, iba inukit ni Lord doon yung 10 commandments, no? Natatandaan natin yon. Anong pagkakaiba noon? Yung mga panahon na yon na inukit ni Lord sa pamamagitan ng kanyang kamay yung 10 commandments sa tablet of stone, compare now na in this new covenant, isusulat daw ng Panginoon ng kanyang mga kamay, hindi na on the stone but on the tablet of our heart. Okay? Yun yung makikita natin. So tingnan muna natin itong verse. Maganda itong verse na ito mga kapatid. So ang sabi dito, kung babasahin natin, the days are coming. Ibig sabihin, declares the Lord. Sino ang nangangako dito? Si Lord, no? Tingnan niyo po. God is declaring. Pag sinabi nating declare, ipinapahayag ni Lord. Kanino ipinapahayag? Sa kanyang mga nilikha o sa kanyang sambahayanan o sa people of Israel, no? Because at that particular time, siya ay nangungusap sa magitan ni Prophet Jeremiah at ito ay sinusulat para sa bayan ng Israel. Now, later on, makikita natin na although ito ay isinulat ni Jeremiah para sa bayan ng Israel, pero makikita natin dito na hindi lamang ito para sa bayan ng Israel, kundi pati na rin sa mga people of God who will be declared as also His people when it comes to becoming Messiah, no? Alam natin na at the coming New Covenant, there will be the Messiah, no? At alam natin na Messiah si Kristo Jesus. Now, dito sa writing na ito, although wala pa si Christ dito, pero makikita na natin dito yung mangyayari sa New Testament. Dito sinasabi ni Jeremiah. Kasi nga, ang sabi ni Lord, dinideclare niya dito na days are coming. No? May mga darating na panahon or days will come, sabi ng Panginoon. Na ano yung ipinapahayag niya? Ano yung mangyayari dun sa mga days na yan na maparating? Ang sabi niya, when I will make a new covenant with the people of Israel, sabi that I will make, gagawa siya ng panibagong pakikipagtipan o new covenant sa kanyang bayang Israel and also with the people of Judah. Okay, so it will not be like the covenant. So itong
bagong tipan na ito na gagawin ni Lord daw in the coming days ay hindi katulad nung covenant dati. Okay, so may binabanggit siyang dating covenant that I had made with their ancestors when I took them by the hand of the lead of the out of Egypt, because they broke my covenant though I was a husband to them, declares the Lord. So dito, meron siyang binabanggit na dating covenant, at yung dating covenant na yan ay papalitan ng bagong covenant. Yun ang sinasabi ni Lord dito. Okay? Now, this is the covenant I will make with the people of Israel after that time. So, what will happen when that new covenant will come, no? At the coming of that day, sabi nga ni Lord. At ang mangyayari, ang sabi ni Lord, I will put my law in their minds and write it on their hearts. So ang pinangako ni Lord dito sa Jeremiah 31:31-34, bago tayo pumunta sa mga questions natin, ano ang pangako ni Lord? I will put, ilalagay daw ni Lord ang kanyang mga kautusan. Saan? Sa ating isipan, sa kanilang mga mind, sabi doon. And then, isusulat daw yon sa kanilang mga puso. So, I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So dito sa bagong tipan, ano yung mangyayari daw? Una, ilalagay yung kanyang kautusan sa kanilang mga isipan. Ito isusulat sa kanilang mga puso at magkakaroon ng covenant relationship. Ang Diyos ay kanilang magiging Panginoon at itong mga tao ay kanilang magiging nilalang. Tapos, sabi dito ni Lord, sa bagong tipan daw, hindi na tayo tuturo. Itong mga taong ito, under the new covenant, hindi na sila tuturuan. No longer will they teach their neighbor. Hindi na tuturuan ng tao how to know the Lord, no? Or to say to one another, know the Lord, because they will all know me. Ibig sabihin, wala na magtuturo daw sa mga bayan ng Israel o sa mga nilikha ng Panginoon. At that coming of the new covenant, wala na magtuturo, kasi ang magtuturo daw sa atin, no? Kung sino ang Panginoon, is that, sabi dito, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Lahat daw ng tao, pag sinabing least to the greatest, lahat ng tao, no? Lahat ng antas ng tao, kahit mababa o mataas, no? Mayaman o mahirap, sabi doon, lahat sila magkakaroon ng understanding and to know God, na wala nang magtuturo sa kanila kung sino ba ang Panginoon. Bakit wala nang magtuturo? Kasi inilagay na ni Lord yung kanyang mga utos sa kanilang mga isipan, at inilagay na ni Lord ang kanyang mga salita at kautusan sa kanyang mga puso. Kaya that is more than enough for a person to know God, no? Kahit wala nang magturo sa kanya patungkol sa Panginoon, but having the word of the Lord in his mind and having the law of God into his heart, then meron ka ng kakayahan na makakilala kay Lord. No? Kaya hindi mo na pwedeng dahilan, Lord, walang nagturo sa akin. Wala nang wala nang talagang nagbigay sa akin ng kaalaman patungkol sa Panginoon. Wala nang ganung tayong klaseng alibay. Kasi binigyan na tayo ng kakayahan ng Panginoon maintindihan ang patungkol sa Kanya, dahil on that new covenant, we will able to know God is because God has put His law into our minds, and also He wrote it into our hearts. Kaya nga, sabi ni Lord, I will forgive your sins, no, your wickedness, and will remember their sins no more. So sa bagong tipan daw, sabi niya, patatawarin ang lahat ng mga nagawang hindi maganda, no? At nasabi doon, at ang mga kasalanan, kapag napatawad, sabi ng Panginoon, He will never remember it anymore. Kaya nga, in the new covenant, ang sabi ni Lord, He will forgive and forget. Patatawarin, at kapag pinatawad na, kalilimutan na ni Lord yung mga bagay na napatawad na. Okay, so yun yung
In-expound ko lang. Ngayon, punta tayo sa question. What covenant is being described in the passage, especially in verse 31? Anong klaseng covenant ang sinasabi doon ni Lord na ipinapangako niya sa naparating? Sabi niya doon sa verse 31. Okay, anyone? It's already written there, no? On verse 31, maliwanag. It is, balik tayo. Okay? Sabi doon, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new. Okay, no? Ang liwanag-liwanag, no? I will make a new covenant. Yes, sabi ni Sister Madi, gagawa po ang Panginoon ng bagong kasunduan. That's it, no? Bagong kasunduan, bagong at pakikipagtipan sa kanyang bayang Israel, no? So ibig sabihin, nangako siya na gagawa siya ng bagong kasunduan sa kanila. New covenant, no? Pakikipagtipan. So yun yung makikita nating ipinangako dito, no? Sa verse 31, na the covenant that the Lord described in this passage is, sabi nga natin, is the new covenant. Okay, yung new covenant ang sinasabi doon. Now, under the new covenant, dahil yun yung sinasabi dito na base dun sa bagong kasunduan na ibibigay ni Lord, sabi nga ni Sir Madi, at yung bagong tipan na ibibigay ni God, under this new covenant, what will God do with His laws? Ano daw ang gagawin ni Lord sa kanyang kautusan sa verse 33 dito sa bagong kasunduan na ibibigay niya sa mga bayan ng Israel at sa kanyang magiging nilikha o nilalang o mga bayang kanyang nasasakupan. Okay? Under the new covenant, what will God do with His words, with His law? I will Okay? put in their Sige minds lang. and write in their hearts. Okay, it's true. So, He will put it within us and write it on our hearts. So, He will put it unto our minds. Sabi nga niya doon, no? Sabi nga sa Madi, itatanim ko sa isipan nila ang utos ko at isusulat ko ito sa puso nila. Okay, so here in this new covenant, sabi niya na ang kanyang mga kautusan, yung kanyang mga salita, ang kanyang mga laws, no, ito ay ibibigay sa atin. He will put, it is God who will put it within us, no? He will put it into our minds, no? Ilalagay, itatanim yan sa ating mga kaisipan at ito ay ilalagay, isusulat sa ating mga puso. So yun yung po yung sinasabi niya dito. Okay? Now, yun yung pangako ni Lord dito sa bagong tipan. Let's go to the next question. Okay? Now, ang sabi dito, what do you think it means for God to write His law on our heart? Di ba sinabi niya, no? I will put it into your mind and then I will write it into your heart. Now, ano ba yung ibig sabihin ni Lord doon? Now, how does it really, ano ibig sabihin nun? How do you think it means? Ano ibig sabihin that God will write His laws unto our heart? And then another question, how is this different from God writing His laws on the tablets of stone? Ano raw pagkakaiba nun when He will write it on our heart compare with when the time when He write it on the tablets of stone? Di ba, natatandaan ninyo nung tinawag niya si Moses, no? Di ba, sabi niya, okay Moses, come to the mountain and then bring 2 tablets of stone and I will write my laws. No? Di ba, on that particular 10 commandment, di ba, ni-write ni Lord yung sa pamagitan ng kanyang mga kamay, yung inscribe niya yung law unto the tablets, no? Inukit. So baka sa ano, he write it on the tablets of stone. Di ba? Yun yung dala-dala ni Moses at that time, no? Ano lang pagkakaiba doon when we talk about writing now His laws unto our hearts? Meron po bang nagsagot or anything na nagsagot doon sa question na yan? Mm, Sige
Sige lang. Wala namang masama kung ano yung nasagot ninyo. Sige. Pastor, pag po sa heart kasi hindi na mawawala yung mga itinanim ni Lord. Okay. Yeah, that's true. Yeah. Tama yun, no? Compare with the stone, di ba? Natatandaan ninyo when Moses already had the 2 tablets, di ba? He destroyed it. Bakit niya dinestroy? Sabi niya, you are not worthy of these laws. Kasi di ba nung pababa na siya, sabi ni God, okay, baba ka na. Nagkakagulo na yung bayan ng Israel, di ba? They make a God, no? And then they started to worship that God, no, at that particular time. No? And then because sabi niya, you are not worthy of this law, di ba? Sinira niya, di ba? Pangalawang susunod, inulit-uli, di ba? Pinagdala uli si Moses ng another 2 kasi he destroyed that tablet, no? Those tablets of stone. So it can be destroyed somehow. But then, yes, I can say, yes, that's true. Kapag isinulat na ni Lord yan sa puso natin, hindi na yan mawawala. Nakaukit na yan sa mga puso natin. Okay? So, yes, that's true. No? That it can be that. What else? Pag inukit na yan ni Lord sa puso natin, talagang hindi na matatanggal yon, hindi na mawawala. Ano pa sa tingin niyo? Kasi sa puso pang Pakiulit nga, Sister Mylene. Sa choppy ka. sa may isa sa pamuhay na natin, ganon. Okay. So if we say, yeah, that's true, no? Madali na natin siyang ipamuhay. Yes, that's true, no? Pastor, pagka sa puso kasi, we can live for it na. Okay, Wala na naman tayo. that's true. Yeah. So there are a lot of things, no, that sabi nga natin, let's see yung ano, it means that He causes us to delight in it and desire to do it instead of merely feeling we ought to do it because it is our duty. Yung para bang, di ba dati kasi, when we talk about the word of the Lord, when it talks about the commandments of God, no, para bang it becomes a duty, no? Yung para bang, di ba, yung ang kaibahan nung mga panahon na yon, nung sinabi ni Lord, okay, this is the law, sinabi ni Moses, this is the law of the Lord, inscribe it in the tablet. Parang it is just a duty for them to obey, no? Para bang obligasyon lang na ito ay kailangan nilang gawin is because they are being called by the Lord to do it. Pero ang kaibahan noon, nung kapag isusulat nila ni Lord yung kanyang mga kautusan, kanyang mga salita sa ating mga puso, He will cause us to delight in them. And because there is that delight, also there is this desire. No, ibibigyan tayo ng delight ni God para ito ay masunod sa atin. Kaya tama yung sinabi mo, Sir Mylene, we are now able to live it. No? Before, para bang it is just something that out of duty. No? Para bang obligasyon lang natin yon, no? Bilang mga tao na binigyan ng commandment ni God upang ito isundin. And that's why for them, they just want simply to obey it without their heart on it. No? Kaya di ba yan ang naging problema ng bayan ng Israel in those times. Nung una, they are delighting, no, in the
in obeying God, but later on nakita natin it becomes a duty lang. Yung para bang nawala na yung part ng puso nila doon sa kanilang pagsunod. Yung para bang they are just obeying it is because it is just something that they need to obey, and it becomes an obligation na. Yung parang obligasyon na lang nila yon, pero wala na yung heart nila doon sa kanilang ginagawa. Kaya nga sabi ni Lord, okay, kaya nga yung mga bagay na ginagawa nila naging kasuklam-suklam kay God, no? Yung para bang they are doing these things just simply for them to do it and to obey. Pero obedience, dapat ang obedience, there's the involvement of the heart, no? Kaya nga yung heart, yung ang kulang doon sa obedience nila. Kaya nga sabi ni Lord, when I put my laws into your heart, and that is the different thing that He will do. No? Hindi ito magiging kagaya nung inscribe niya yung law sa tablets of stone na para lang na nababasa or something that has been given to them out of duty, they will have to obey it. But then walang involvement naman yung heart later on. But then dahil yan ay inukit na sa ating mga puso, ibig sabihin, meron na tayong kakayahan talaga. Yung sinasabi nyo, no? May kakayahan na kayo na sundin yon, may kakayahan na rin tayo na talagang ipamuhay yon. Kasi part mo na yon eh, nakaukit na sa buhay mo yan, nakaukit sa puso mo. So, hindi lang si Lord ang maglalagay niyan sa ating mga puso, kundi siya yung magkukos sa atin para mag-delight. No? Yung, pag sinabing delight, may kasiyahan ka. Kaya ang pagsunod natin, hindi burden mga kapatid. Hindi burdensome ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, kundi it is our delight. And also, we have the desire. Meron tayong desire para sundin yun. Para sundin yun. Hindi tayo nag-i-struggle, hindi tayo yung para bang may second thought of obeying or not. But then, dahil yan ay in-inscribe na in our hearts, then hindi meron na tayo nagagalak upang sundin yon, at tayo po ay merong para bang craving or desire o meron naisin na talagang ito ay iyong ating ipatupad o ito ay ating sundin ayon sa mga salita ng Panginoon. So dito makikita natin yung pagkakaiba, no? There's a big difference here when it comes to writing the law of God unto the heart than writing it into the tablets of stone. So dito natin makita in the Old Testament times, nung lumang tipan, nung Old Covenant, and that covenant is, ito yung tinatawag nating Mosaic Covenant. Pag sinabi nating Old Covenant, ito yung Mosaic Covenant. Ano yung Mosaic Covenant? It is a covenant that God established through Moses. Diba? Yung ang tagapamagitan between God and the people is Moses. Okay? Siya yung parang mediator of the Old Covenant. Kaya nga Mosaic Covenant. Okay? Now, doon sa Mosaic Covenant, isinulat ang mga salita ng Panginoon sa dalawang bato. Okay, doon. And then, ito ibinigay ng Panginoon sa bayan ng Israel. Kaya lang, makikita natin dito, yung pagsunod nila sa kanilang sa utusan ng Panginoon ay parang duty lang or obligasyon na walang involvement ng heart. Kaya nga sabi ni Lord, nangako siya sa bagong tipan na gagawin niya. So he's talking about i-abolish, no? Yung palagabang papalitan yung Old Covenant ng New Covenant. Okay? So magkakaroon ng bagong pakikipagtipan ng Lord sa kanyang mga sambahayanan, at doon sa bagong pakikitipan ng Panginoon, no? Doon sa bagong kasunduan, diyan niya ilalagay ang kanyang mga salita, hindi na anymore on the tablets of stone, kundi on the tablets of their heart, sa kanilang mga puso. At bakit sa kanilang mga puso? Ibig sabihin, yes, that's true, hindi na yung mawawala, hindi na masisira. No? Sabi nga si Sir Vilma, at the same time, sabi si Sir Maylene, meron na tayong kakayahan dahil part na yan ng buhay natin. Nandun na yan, naka-inscribe sa ating mga puso. And then, so ang pagsunod natin ngayon, it is out of our heart na, hindi na yung parang duty and obligation, kundi it is now our delight, no?
Meron na tayong delight, meron na tayong kagalakan, kasiyahan upang sundin ang salita ng Panginoon. Hindi na burden, hindi tayo struggle, kundi meron na tayo talagang desire to obey the word of the Lord. No? Kaya nga yun yung pangako ni God, no? Hindi lang tayo magkakaroon ng kaalaman kung sino si Lord. That no one will teach you anymore who is God. But you will come to know who is God is because isinulat na ni Lord talaga yung kanyang mga salita. Kaya kahit walang magturo sa atin, nandyan yan sa puso yung kanyang salita. At yan ang magtuturo sa atin, no? Yan ang papaalala sa atin everything about God, everything we need to know about the Lord and His words. Diba sabi nga ni Jesus Christ, when I come, when I go, I will send you the Comforter, I will send you the Helper, I will send you the Holy Spirit, diba? And when you have the Holy Spirit will remind you, sabi doon, He will teach you, diba? He will tuturo daw niya sa atin yung patungkol sa Panginoon, and then He will remind you of my teachings, of my commandments. Kaya when God write it on the tablets of our heart, ang ginamit niya dong writing doon is the Holy Spirit, no? It is the Holy Spirit who wrote that law into our hearts. When we have been given by the Holy Spirit, by the Lord, nung tumanggap tayo sa Panginoon, di ba, tinanggap natin ang Banal na Espiritu, at ang Banal na Espiritu ang nagbigay sa atin ng kaalaman sa Panginoon because it is the Holy Spirit that inscribed the law of God into our hearts. No? At dahil doon, meron na tayong kakayahan na maintindihan si God through the Holy Spirit, meron na tayong magpapaalala sa atin kung ano ba yung mga salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, the Holy Spirit will teach you. He will also remind you of my words, sabi doon. Kaya nga, yun yung kaibahan ng mga lumang tipan compared with the new covenant when it comes to writing the law of God into our hearts. We have now the provision, meron na tayong kakayahan upang sundin na ang salita ng Panginoon with our heart on it, with full heart, with full obedience, because hindi na ito magiging parang duty na lang or parang obligasyon na nangyayari during the Old Covenant. Ngayon sa New Covenant, sino ang mediator? It is Jesus Christ, di ba? Siya na ngayon ang tagapamagitan between God and man. And there is only one mediator between God and man, and that is Jesus Christ, sabi nga sa Bible. So dito natin makikita na talagang siya yung mediator of the New Covenant. At sabi nga natin, and in that New Covenant, God will write His laws unto our minds and to our hearts, and we have now the provision to know God, and that we are able now to keep. No, hindi ibig sabihin meron na tayong kakayahan to keep the commandments. Yun ang sinabi ni Lord doon. Hindi lang magkakaroon tayo ng kakayahan maintindihan ang mga salita ng Panginoon, malaman si God sa kanyang mga salita, kundi meron tayong kakayahan sundin or to keep or to obey the commandments of God, because it is God also who will cause us to delight and to desire to do it. Okay, so yun yung sinasabi dito sa Jeremiah. Okay, now let's go to, we still have 15 minutes. So read 1 John 3:9. Okay, now ang mga tanong natin sa 1 John 3:9, what is a true born-again person unable to do? And then, what do you think it means to practice sin? So kapag pag na-born again daw ang isang tao, ano yung hindi na niya pwedeng gawin? No? He will not able to do it anymore when that person is born again. And then ang pangalawang question, what do you think it means? Ano bang ibig sabihin when it comes to practice sin? Okay, and then third question, does this mean that a Christian is sinless? 1 John 1:8, verse 10, and then chapter 2, verse 1. And what kind of a life will a true Christian live? Ano bang klaseng pamumuhay ang isang tunay na Kristiyano? Anong klaseng pamumuhay ang isang tunay na
tunay na isang Kristiyano, no? Kung paano siya mamumuhay. Anong klaseng buhay ang isang tunay na mananampalataya at anong klaseng pamumuhay ang makikita sa kanya. Okay? Now let's go. Tingnan natin. Sabi dito sa 1 John 3:9, no one who is born of God will continue to sin because God's sin remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Okay, so unang question natin mga kapatid, who wants to answer, is that what is a truly born again person unable to do? Ang isang tunay na born again o ipinanak na muli, okay? Ano yung hindi niya ano yung bagay na hindi na niya magagawa when you Will have been not born continue again? to sin, Pastor. Okay, yes, Sister Marie? Will not continue to sin. Okay, Hindi yeah. na magpapatuloy sa pagkakasala. Okay, he will not continue to sin or practice sin or go on sinning. Tama yun. Okay, so ibig sabihin, kapag tayo daw ay pinaknak na muli na, or we have been born again, or we have been saved, or we have been given eternal life, dapat, ibig sabihin, ang manifestation nun, dapat hindi ka na nagpa-practice. Hindi ka na, you are not going on sinning anymore. Hindi ka na yung parang likas na, lagi kang, lahat ng inclination ng puso at isipan mo is always to sin against God or to sin or to do something that is not good. Okay, kasi nung dati, nung hindi pa tayo pinapanganak, ganun tayo, no? We keep on doing sin, no? Yung lahat ng inclination ng ating pag-iisip, lahat ng mga gusto nating gawin, gusto nating lagi yung mga bagay na hindi maganda at tama, yun ang laging ginagawa natin. But then, when you are born again, ang sabi dito, no one who is born of God will continue to sin. Hindi ka na yung magpapatuloy ka pa sa pagkakasala, no? When you have been born of God. So yan yung isang palatandaan that you have been born of God. Ang isang palatandaan daw na nagbibigay kasiguraduhan na may anong evidence na tayo ipinanganak na muli, tayo ipinanganak ng Panginoon, is that we are not anymore continuing to sin. Yun daw yung evidence ng ating pong being born of God or being born again. Okay? So yun yung palatandaan, yun yung sign, yun yung evidence na ipinanganak na muli tayo ng Panginoon. Okay? So yung evidence. So hindi na tayo magkakasala daw dati. Lagi. Okay? We will not practice sin. Now, what do you think, sabi nga natin, what do you think it means to practice sin? Ano bang ibig sabihin ng practice sin? Okay. Now, let's go to the it means to continue on in sin as a habitual lifestyle like he used to live before he was converted. To live in sin without true repentance. Yung parang sinasabi ko sa inyo kanina na when you continue to sin, yun ang ibig sabihin parang habitual yon. Yung lagi mong, parang lifestyle na yan na nung mga panahon na hindi pa tayo nakakakilala kay Lord. Lifestyle na natin, yung parang habit na natin yung laging magkasala. Parang lahat ng inclinasyon ng ating puso at isipan at yung gagawin natin, laging hindi tama. So that is habitual lifestyle, no, na lagi nating pinamumuhay noong mga panahon na hindi pa tayo na-convert, hindi pa tayo pinanganak na muli. To live in sin without true repentance, no? Ibig sabihin, nangyari na we are not living in sin anymore when we repented of it, no? When we died of our sin. Namatay na tayo sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan kasi namatay ka na doon, di ba? Sabi nga ni Paul, you have died to sin, so you cannot live anymore in sinning. Kaya nga napaka-importante dito na we are not practicing sin anymore, no? Or something that we are not continuously sinning or go on and sinning against God if we have been born again of God. Yun yung sinasabi ni John dito. Okay? So, does this mean that a Christian is sinless? Pag sinabi natin na hindi ka na magpa-practice ng sin, ibig sabihin ba no na sinless na tayo nung na-born again tayo?
No, Pastor. No? Yes. Bakit? Because, Pastor, Sige, tapusin we mo are natin in si the... Mylene. Okay. Bakit sa Mylene? Because we're still living in this world, Pastor. Okay? Okay, we are not sinless. Ikaw, Sister Vilma, ano yung gusto mo sabihin kanina? We are in sinful nature. Yes, we are in the sinful nature pa rin. Okay? Yeah. Yeah, that's really true. Okay? So absolutely not. No, it does not mean that we are sinless. Pag sinabi nating sinless, parang wala na tayong kasalanan nung na-born again tayo. Nung wala ka ng kakayahan magkasala, yun ang ibig sabihin ng sinless. Yung para bang kagaya ka na ni Cristo, di ba si Cristo, he is sinless. Wala talaga siyang kasalanan. No? Nung siya'y pinanganak, hanggang siya'y namatay, nabuhay na muli, pumanik sa kalangitan, not even he has committed any sin at all, no? So dito talagang iisa lang ang sinless, and that is God himself. Jesus Christ alone is sinless. Pero tayo, we are not sinless, no? Ang ibig sabihin nung na-born again tayo, hindi yung continuous sin, yung isang word na yan, sinless. But then we can become sinless. Dalawang word, sin then less, no? Para bang nabawasan na yung ating pagkakasala. No, hindi tayo ibig sabihin noon, hindi sinless kundi sinless. Yung para bang mababawasan na yung mga ating mga pagkakasala kasi nga dahil ibig sabihin because we still have the sinful nature, sabi nga ninyo, no? We are still living in this world, sabi nga ni Sister Vilma, we are still having the sinful nature, the sinful flesh. Kaya nga, meron pa rin tayong pagkakataon na magkakasala pa rin tayo. Kasi nga, nandun pa rin yung sinful nature natin. Di ba sabi ko nga sa inyo, dalawa na yung nature natin. Yung sinful nature and the godly nature. Yung godly nature, dulot yan ng banal na espiritu ng Panginoon nung nanahan siya sa atin when Christ lives in us. So meron na tayong godly nature, may kakayahan na tayo mamuhay ng tama at banal at matuwid. Yan ay dulot ng godly nature. Pwede rin naman na bumalik pa rin tayo sa ating dating buhay is because of the sinful nature is still there, no? May kakayahan pa rin tayong mamuhay ng hindi tama. Merong kakayahan pa rin na talagang makakagawa ng hindi makakalabag sa kalooban ng Panginoon. Kasi that explain bakit tayo nagkakasala pa rin tayo kahit na born again na tayo. Bakit that explains also why although we are saved, that explains why we are also still sinning against God. It's because when we are born again, ang sinabi dito, no one who is born again will continue to sin. Ibig sabihin, to continue to sin, or hindi ibig sabihin dyan sinless, but to continue to sin is that yung continue to sin dito, yun yung dating habitual na ginagawa mo, yung tuloy-tuloy na pagkakasala. But then, hindi na kagaya yan. Although you will still sin, you will still able to sin, but hindi na yun yung sinasabi natin continuing. Yung pag-continuing, yung parang talagang lahat ng ginagawa mo talagang ayon sa iyong pagkakasala at sa ating sinful nature, no? But then because we have also the godly nature in us, then there is also means for us na talagang ma-overcome natin yung sinful flesh at makakapamuhay tayo ng tama. Okay, yun yung ibig sabihin doon. Although mababawasan ng konti, pero hindi totally mawawala ang kasalanan kasi nga we are still in the sinful flesh. And it is still the process being done by the Lord in us. Yung para bang we are still being saved. Hindi pa tapos yung salvation natin totally. Di ba sabi ko nga nung last time, ang saan tayo na save lang, merong 3 P na sinesave tayo ni Lord. No, before, I think we will finish on this. Or not, so tapusin muna natin dito. Okay? So, pagkatapos ito, mag-pray na tayo, no? We will continue na lang next week. So, may 3 P
kung saan tayo sinesave ni God. At isang P pa lang tayo na save. Okay, alam niyo po ba kung ano yung tatlong P? Kung saan tayo sinesave ni Lord? Sino mong who can tell me what are the 3 Ps where you are being saved by God? Yung isang P, doon pa lang tayo na save. Yung dalawa, hindi pa. Pinoprocess pa yun ni Lord. Who knows these 3 Ps? O tatlong P. Walang nakakaalam. Okay, wala. So just to save time para hindi tayo mag-overtime, no? At meron pa tayo isang question to answer. Okay, tatlong P po. That is brought by sin in us. Di ba ang sin merong, di ba? Penalty, power, and presence. Okay. Pag sinabi nating penalty of sin. And what is the penalty of sin? Death, di ba? At yun ay binayaran na ni Lord. It is the death of Christ who paid that penalty. Okay, imbes na tayo mamamatay, so naligtas na tayo sa penalty. Wala nang penalty of death dahil si Jesus na nga ang namatay. Yun yung penalty, saan tumanggap ng penalty of death for our sins. So kaya nga, ang salvation natin we have been saved from the penalty of sin, which is death. So yung P, yung unang P, naligtas na tayo. Pero yung dalawang P, hindi pa. Ano yung dalawang P? Power and presence. There is power of sin still in us because of the sinful nature. Because of the sinful flesh. Merong pang power. Kaya nga sabi ni Paul, bakit ganun? And yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa because there is some power that is in me. And that is the power of sin. Yung para bang kahit tayo na born again na, may mga sandali na parang nananaig pa rin sa atin yung ating sinful flesh. It's because there is a power of sin in us brought by the sinful flesh. Kaya nga yun, pinoproseso pa tayo ni Lord doon. Sinesave pa tayo lagi ni Lord. Kaya nga araw-araw, sabi ni Paul, sabi ng Word of God, put to death your sinful nature. Doon mo lang talaga na ma-overcome yung power of sin when you put it into death. Na huwag mong pairalin lagi, huwag mong bigyan ng puwang yung power of sin, but put it into death, but walk in the Spirit. No? Sabi ni God, walk in the Spirit and you will not gratify the sinful flesh. So doon natin so araw-araw, yun yung prosesong ginagawa ni Lord sa atin until such time that Jesus Christ will come. Because when Jesus Christ will come, He will deal totally with the power of sin. Okay? He will deal with that. And that will only the time that our salvation will be complete at the coming of the Lord. Pero ngayon, sinesave pa tayo, pinoproseso yan araw-araw sa buhay natin. Ayan sabi ni Lord, put to death that sinful flesh, walk in the Spirit, so that you will not gratify your sinful flesh. So, yun yung process lagi na ginagawa pa rin ni Lord sa atin. And then, third, is the presence of sin. Nandyan pa rin yung, hindi lang power, nandyan lang yung sinful flesh natin. Nandyan lang. Sabi ko nga, we have the sinful nature. Yung presence ng sin, nandyan lang sa atin. But at the coming of the Lord, ang sabi doon, He will become like Him. We will have a glorified body. Hindi na itong sinful flesh ang dadali natin sa pagsalubong kay Lord. Yung mga namatay, bubuhayin, hindi na yung dating mga katawan nila. It will be a glorified body. And that glorified body has no sin anymore. Okay? Wala nang wala nang lahat-lahat patungkol sa sin. So, at that coming of the Lord, doon lang tayo magkakaroon ng full redemption, full salvation when it comes to the power or the penalty and the presence of sin. And that is what will happen at the coming of the Lord. Okay, I hope and I pray that it is so clear with you. Okay, the last question. What kind of a life will a true Christian live if he is a born again? Before we Righteous close. life. Okay, righteous life, yes. What else? Okay, let's see. A life of repentance. Bakit? Kasi, di ba sabi ko nga to, hindi tayo sinless.
although tayo ay na-save na born again na, pero nandiyan pa rin yung sinful flesh, sabi ninyo. So, yung life natin, merong mga pagkakataon na hindi ka magko-continue in sin, but there will be something that will happen that you can still sin. Now, that life should be a life of repentance, no? Yung dapat marunong tayo mag-repent. That's why we are called by the Lord always to confess our sins. Sabi doon, that God will be faithful and just to forgive us, no? Confess your sin and He will be faithful and just. So it is a life of confessing our sins. It is a life always of continuous repentance, because yung repentance natin, mga kapatid, it is not a one-time event na nangyari sa buhay. Yes, we repented of our sins nung tumanggap tayo kay Lord. But then, sabi nga natin, it is a continuous repentance din na dapat na mangyari sa buhay natin, because we are still in the process of being saved. So, kung pinoproseso tayo ni Lord, dapat continuous din yung life natin of repentance, because we always, although we don't continually sin, but then there will be time that we will be sinning against the Lord. Kaya dapat it is a life, not only a life of righteousness, sabi ninyo, life of being sanctified. Yes, that's true. But then we cannot forget also that it should be a life of repentance, kasi that explains that talagang magkakasala pa rin tayo, and so that for us to enjoy again, to enjoy always the fellowship of God and the relationship we have, then it should be a continuous repentance also that we need to live as a true Christian, no? Hindi lang Christian, hindi lang yung life of righteousness, life of holiness, or life of being sanctified, or everything about our lives, but most especially that we can add to that is that it is a life of repentance, no? It should always be a life of repentance, because we always there will be time that we will be still sinning against the Lord. Okay, now we will go to question number 6 on our next meeting next week. So we'll stop from here. Continue lang po, sagutan ninyo yung question number 6 na and onwards, no? So that maybe we can finish it by next meeting, itong subject natin about assurance of faith, no? And if we have more time next week, maybe we can go now to the 4th lesson, no? If we have time. Okay, let me stop this sharing, and then can we stop also the